Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Amen. At bago po natin simulan ang pagtitipon nating ito, huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang live streaming na ito sa ating mga kapatid, kaibigan at kakilala. At share din po natin in public na maraming makapanood at makapakinig ng salita ng Diyos. At sige po, sama-sama na po tayong tumayo at sabayan po natin ang anointing band. Hallelujah! 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 Sama-sama tayong pumalakpak, magpuri at aawit sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka ang Panginoon! Oh, 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 oh.
lamang sa pinakamataas na kapurihan, kalulahatian at pasasalamat, O Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nga kami magpupuri, aawit. Tataas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah. Ihayag ang iyong kadakilaan. Panginoon, iaawit namin ang iyong kabutihan. Hallelujah. Isasambit namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal na araw-araw namin, Panginoon, na nararamdaman. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami ngayon. Sa kabila ng aming pagsubok na nanatiling kay tapat sa buhay namin, Panginoon. Sa lahat ng karamdaman, Ikaw ang kasagutan ng kagalingan, Panginoon. Sa lahat ng kabigatan at kalungkutan, Ikaw ang nandyan, Panginoon, nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kailanman hindi ka nagkukulang, Panginoon. Higit pa sa sapat, pinagkakaloob mo sa amin. Sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa bawat araw ng pagising namin, pero, O Diyos, minahal mo kami, tinanggap mo kami at kami narito ngayon. Pinagpapasalamat namin ang bawat segundo ng buhay namin, ang bawat paghinga, Panginoon, ang bawat biyayang tinatanggap namin na galing sa iyo, O Diyos. Walang maliit o malaki, Panginoon, dahil ito'y galing sa iyong kagandahang loob, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa aming buhay. Salamat sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa kapayapaan, sa kagalakan ng aming puso, Panginoon, na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Kaya sa oras ito, Panginoon, dinggin mo ang aming pag-awit, dinggin mo ang aming pagpupuri, ang aming puso, Panginoon, tinataas na namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Aming mga kamay, ang aming buhay, ang aming boses. Dinggin mo ang aming puso nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong pinagkaloob. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, hindi ka nagbabago sa lahat ng Panginoon, sa lahat ng panahon, Panginoon, nanatili ka. Salamat, salamat, O Diyos. Kaya minsan pa, taas natin sa Panginoon ng lahat. Umawit tayo ng buong puso sa ating nag-iisang Diyos na buhay. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa
Salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At muli po, i-focus natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Brother Alex Santos Jr. sa series na Certainty Amidst Uncertainties at sa topic na God's Unconditional Love. Sige po, balik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Jesus. Amen! Isang mapagpalang gabi po at oras sa ating lahat na ngayon po ay nakasubaybay na naman at patuloy na nagnanasa na mapagpala ng mga salita ng Diyos. Alam ko po na sa oras na ito, nananabik tayo at patuloy na kinikilos ng Espiritu Santo para po tayo'y mabusog, mapagpala at madakila natin ang ating Panginoon na sa lahat higit ay nagbibigay sa atin ng lahat na ating pangangailangan. Amen? Sige nga po, bago po tayo magsimula, palakpakan nga po natin at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise to Jesus! Hallelujah! 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 Sa mga nasa alam ko po na tayong lahat ay nakatutok ngayon. So bago po tayo mag-start at magpunta sa ating pong pag-uusapan, pwede po bang i-like na i-share natin ang gawain ito? Pakipindot po yung lower sa left button natin na parang arrow na nakaganon. I-ano po natin, i-share po natin ang ating pagtitipon para po yung salita ng Diyos hindi masayang. Kasi napakaganda po ng ating topic ngayon at lagi naman patuloy. Pero very special kasi nga ay para to sa lahat ng nangangailangan ng buhay at kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah! Hallelujah! So bago po tayo mag-start, sama-sama po tayong manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay pinag-isa mo at binigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, na mapagpala ng mga salita mo. Lord, gabayan mo po ang magsasalita, hindi po yung kanyang karunungan at kaalaman, kundi yung nagmumula lamang sa iyo na pagpapalat mga salita ang aming masumpungan. Lord, lahat po ng maabot ng mga salita mo ngayon, kilusin mo po sila, ibigay mo po sa kanila, Panginoon, yung pangangailangan nila at nawa, Panginoon, anuman, Panginoon, ang masumpungan nila sa oras na ito, naway makapagbigay sa iyo ng kadakilaan at karangalan. Salamat, Ama, sa iyo po ang papurit pagsamba. In Jesus' name, we all pray. Amen and amen. Hallelujah. Muli, isang mapagpalang oras po sa ating lahat na ngayon ay nakasubaybay sa ating midweek fellowship. So, bagong serye na po tayo mga kapatid. Nung nakaraang 3 buwan, I think, ay tayo po ay nagsaliksik na pagpala ng mga salita ng Diyos kung paanong inalala natin ang mga pangako ng Diyos. Diba? Yung kapahingahan sa piling ni Kristo na nasumpungan natin, alam po natin na dahil doon, ito tayo nagpapatuloy. May lakas, may saya, may sigla. Kasi tayo po ngayon ay nasa kapahingahan na dulot ng pagmamahal, pag-aruga, pagmamalasakit, at pagliligtas na ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ngayon po, bagong serye tayo. Bagong serye na talaga namang nakapananabik. Kasi tamang-tama sa ating pong pagbubukas ng taong 2024, na kung saan sa taong ito, maaaring marami sa atin ay nagplano, marami sa atin may mga gustong gawin, may mga sabi nga natin ay New Year's resolution. Marami din sa atin ang hopeful sa mga bagay na gusto niyang masumpungan sa taong ito. Meron din naman ako nabasa sa Facebook, sabi nung meme, what a year. Sabi ko sa kabilang side, January pa lang, te. Di ba yung parang January pa lang, parang isang taon na yung pinagdaanan mo, no? Tayo din po, bilang mga Kristiyano, nandun pa rin tayo sa ganoong punto ng
pangyayari na kung saan yung taong dumarating at pumapasok sa buhay natin, ang dami nating gustong planuhin, ang dami nating gustong gawin, ang dami nating gustong marating, maabot, ma-accomplish, sabi nga. Pero meron din po na marami sa atin din ang maraming kinatatakutan. Nangangamba, nag-aalala, nag-iintindi, nag-iisip, natatakot, nagdududa, maraming tanong. Hindi naman po maikakaila at hindi naman po yan talaga bago. Kasi po, bilang mga tao na may limitadong kakayanan at kaalaman, marami tayong mga uncertainties sa buhay. Marami tayong mga uncertainties na mga katanungan. Kaya yung topic po natin at serye natin for this succeeding 2 months, focus po tayo sa seryeng Certainty Amidst Uncertainties. Ang katiyakan sa gitna ng kawalang katiyakan. Ano ba? Or sabihin ko ng, sino ba ang katiyakan natin sa mga panahon at pagkakataon na marami tayong tanong, marami tayong pangamba, marami tayong bagay na hindi tiyak sa ating buhay at pinagdaraanan. At sa gabing ito, syempre sisimulan natin sa paksang God's unconditional love. Paano bang ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay isang matibay na sandigan, isang totoo at mapanghahawakang katiyakan sa gitna ng mundong punong-puno ng kawalang kasiguraduhan. Excited na po ba tayo? Sige po, palakpakan muna po natin at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, ano muna ba yung ibig sabihin ng uncertainty? Para lang po, review lang mga kapatid. Pag sinabi nating uncertainty, sa Tagalog yan, kawalang katiyakan. Kawalang certainty, katiyakan. So, ang sabi po, it is a state of being unsure of something. Ito daw po yung katatayuan or estado na kung saan wala tayong kasiguraduhan sa anumang mangyayari or anumang bagay. Ang sabi din dito, it is being unsettled or in doubt or dependent on chance. So ito daw yung mga pagkakataon na parang hindi tayo settled, hindi tayo palagay. At punong-puno tayo ng pagdududa at talagang ang pinangahawakan lang daw po natin ay yung tsansa o yung pagkakataon kung mangyayari. So totoo naman, di ba? Para lang yung pagtama sa loto. Di ba? Dependent sa chance. Pero nakakatuwa po ngayon ang mga nangyayari sa paligid natin. Parang sabi nga, pwede na tayong malista sa Guinness Book of World Record kasi parang araw-araw may nananalo sa loto. Di ba? Imagine niyo ang daming combination. 45, 49, 55, 59 numbers, 6 combination. Millions, billions of combination. Pero imagine niyo, may nakakatsyempo. Tsansa. Pero sa karamihan sa tumataya sa loto, wala namang umaasa na tatama. Kasi nga, walang kasiguraduhan. It is 100% almost. Kasi, hindi nga lang, kasi talagang immaterial na kahit tumaya ka ng 100 numero, kombinasyon, 100% hindi ka pa rin siguradong tatama. Kasi, billions nga billions yung combination Oo. 100 yung tinaya mo 100 over billions. O, di kulang pa rin. Di ba? So, it's, your chance of winning is 0.0000001. So, 100% di ka mananalo sa loto. Probability-wise. So, mga kapatid,
That is uncertainty. Talagang hindi tayo sigurado sa mangyayari. A situation in which something is not known. So ito daw yung sitwasyon at mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin sigurado kung ano yung magaganap. Something that is not known or certain. So, bagay, pangyayari, tao, di ba? Na hindi natin alam at hindi tayo tiyak kung mangyayari ba or magaganap. At alam niyo po, napakarami natin ganyan sa buhay natin. Sabi ko nga, yung year 2024, Lord, ano kaya? Ano kaya yung ibibigay nito at idudulot na nito sa aming buhay? Di ba? Isang bagay na hindi tayo tiyak at hindi tayo sigurado na kung ano mangyayari is yung ating future. Di ba? Hindi tayo tiyak dyan. Yan yung isang bagay na talagang common to us. We do not know the future. We are uncertain of our future. Ano pa yung mga bagay na uncertain tayo? Yung mga bagay na outside ng control natin, kagaya ng tao, yung kapwa natin. Di ba? Ngayon, mahal na mahal ka. Bukas, hindi na. Sabi nga sa ating mga biruan, higpitan mo yung helmet mo, baka pag nauntog ka, magising ka sa katotohanan na hindi mo pala siya mahal. Di ba? Hindi natin hawak ang tao eh. Ang iba, ang nararamdaman, ang iniisip. Actually, minsan nga, pati sarili natin, hindi natin alam eh. Hindi rin tayo sigurado. Yung talino natin din minsan, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Yung kaya nating gawin, yung kaya nating sabihin. So, uncertainty is very normal sa buhay ng tao. Sabi nga po sa nabasa ko sa Stanford University 2020 report, certain uncertainty is inherent in life. So parang bahagi na siya, bumubukal na siya or parte na siya ng buhay ng tao eh. Yung kawalang kasiguraduhan. The reality of our everyday existence is that things change every day. Isa sa dahilan kung bakit hindi tayo makasisiguro sa mga nangyayari sa paligid natin, because sabi nga, the only permanent in this world is change. Everyone is bound to change. Everything is bound to change. Di ba? Sa science po, very basic ng process of decomposition. As any organism live through time, we are bound to decomposition, distortion, di ba? Spoilage. Di ba? Ang sapatos nga eh. Or ang cellphone. Bilin mo. Isang oras mo palang nahahawakan, hindi mo na maibebenta yan ng eksaktong presyo kung paano mo binili. The value changes. Di ba? Everything in this world of reality is bound to change. Kasi po, isa sa katangian at sumpang dinala ng kasalanan ng tao ay yung masira, mabulok, maluma. Isa yan sa curse na na-receive. Mamamatay na tayo. Diba? So, ibig sabihin, dahil mamamatay ang tao, sabi doon sa sumpa, meaning, through the journey of life, we are bound to change. Kaya yung pagbabago ang nagdudulot sa ating buhay ng kawalang kasiguraduhan. Even when we wish that they would stay the same, kahit pangarapin mo ng pangarapin na manatili, nothing is certain. Walang sigurado. Imagine niyo ang nag-state niyan, Stanford University. Diba? Isang universidad na naniniwala sa siyensya. Kasi nga, that's science. Random events can and do happen
when we're unprepared to deal with the fallout. Di ba? Yung mga random of things sa mundong ito. Aksidente, yung bigla ka nalang tatamaan ng sakit, yung nagkaroon ng COVID, nahawa ka. Di ba? Kahit anong ingat mo, nahawa ka. Yung iba, 3 beses pa. Kahit may bakuna na, nagka-COVID pa rin. Di ba? Uncertain po lahat. Uncertain po lahat sa mundong ito. At ang sabi ng Bible, nasa Bible yan eh. Sabi sa Kawikaan 27:1 mga kasama, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas sapagkat di mo alam kung ano ang magaganap. So we are uncertain of our tomorrow. Kaya nga, biblical pala yung lagi natin sinasabi na tomorrow is not a promise. Wala po kahit isa sa atin ang makasisigurong bukas gigising pa siya. Wala. Kaya wag daw po natin ipagyayabang ang araw ng bukas. Be hopeful. Iba yung hopeful sa boastful. Iba yung mayabang sa umaasa. Na sana Lord bukas gumising pa ako para sa mga anak ko. Sana bukas Lord gumising pa ako para sa mga pangarap ko. Sana Lord bukas gumising pa ako kasi may gusto pa akong gawin sa kapwa ko. Lord sana po bukas gumising pa ako kasi excited akong mangaral ng salita ng Diyos. Excited akong i-share ka sa Panginoon sa aking mga kapatid. Sana Lord, sa linggo, malakas ako, masaya pa ako para maka-attend ako ng fellowship. We are hopeful of our tomorrow, of our future. But we can never be certain. Hindi daw po natin alam kung anong magaganap. Kaya mga kapatid, sabi nga, minsan, katutuon natin sa hinaharap or kafo-focus natin ng sobra, nakakalimutan na natin yung present. Tama lang po na may pangarap tayo. Tama yun, nasa Bible yun, di ba? Sa Diyos mo hanapin ang ang kaligayahan at ang mga pangarap mo yung makakamtan. So, yung pangangarap, bahagi yan ng pagiging tao, bahagi yan ng pagiging Kristiyano. Kahit tayo sa likod, ang dami nating pangarap, ang dami nating plano. Napakahalaga nagpaplano at nangangarap. Subalit, ang tanging kasiguraduhan na meron tayo ang Diyos. Amen? So, minsan tayo kasi sa sobrang pagtuon natin sa ating pangarap at hinabukasan, makakalimutan na nating mabuhay sa kasalukuyan. Yan yung dapat din na matutunan natin. Ito narinig ko sa isang Tony Talks ni Tony Gonzaga. Yun daw, sino ba yung kausap niya nun? Parang si yung komedyante. Na minsan daw, kahadali natin sa buhay na halimbawa sa umaga, nasa bahay ka pa lang, ang nasa isip mo na kagad, yung trabaho na gagawin mo pagpasok mo. Nakalimutan mo na yung kape ang sarap pala. Hindi mo man lang nanamnam yung kape na you live in the present. Magkape ka, magdasal ka. Kausapin mo si Lord kasi yun yung meron ka eh. Na hindi mo nga alam kung makakarating ka pa sa trabaho mo eh. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Huwag naman sana pero ang aksidente lagi nang nandyan or sabihin na natin hindi natin alam. Di ba? Na traffic ka. Hindi ka nakarating sa oras. Ang meeting mo 8 to 9. Nakarating ka sa trabaho alas 10. So, hindi mo nagawa yung inisip mo nung umaga. So, minsan daw, sa sobrang pagtuon natin daw sa hinaharap, nakakalimutan natin i-appreciate yung kasalukuyan. Di ba? Ang sarap ng kape. Enjoyin mo muna yung kape. Amen. Bond with the Lord. Pray. Make your devotion. Or have your devotion. Di ba? Anak mo muna, intindihin mo. Huwag muna yung trabaho. Asikasuhin mo muna yung mga anak mo. Kailangan ka ng anak mo ngayon. Nasa trabaho ka na nga ng 12 oras. Nung nasa bahay ka pa, ang iniisip mo, trabaho mo pa rin. Nasaan naman yung anak? Ngayon, yung anak mo, kailangan ka ngayon. Ipaganda mo muna ng almusal. Pag-uwi mo ng bahay, huwag mo munang intindihin yung trabaho kinabukasan. Asikasuhin mo muna. Kumutan mo muna yung anak mo. Ipagplansya mo muna. Kausapin mo kung kailangan. Kung natutulog na, medyo ipag-pray mo, i-pray over mo. Patuloy mo ipagdasal sa Panginoon. Kung gising pa, nanonood, kausapin mo, makipag-banding ka.
Kasi yan lang yung siguradong meron kayong kasalukuyan. Yan lang yung siguradong meron tayong mga kapatid, yung nagaganap sa kasalukuyan. So enjoy it. Live it to the fullest. Your present. Amen. Kung gusto mong magplano, kung gusto mong isipin ang kinabukasan, i-schedule mo na, gantong oras, magpaplano ako para sa future ko. Pero wag lagi. Kasi kailangan ka ng kasalukuyan. Kailangan ka ng anak mo ngayon. Kailangan ka ng sarili mo ngayon. Kailangan ka ng Diyos ngayon. Yan pa yung iba eh. Yan pa yung isang hindi natin magandang attitude. Yung bukas na ako maglilingkod sa Panginoon. Sa isang araw na. Pag-retire ko na. Kapatid, hindi natin alam kung aabot pa tayo sa retirement age. Kaya, ngayon ang pinakatamang oras at panahon para maglingkod sa Panginoon. Dahil yung ngayon lang ang sigurado kang mangyayari. Yung kasalukuyan. So, balikan po natin yung topic natin na certainties. Santiago 4:13-14 ang sabi, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabing ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito, sa ganoong bayan, sa isang taon kami mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Yung alam mo, yung pinapakita ng Santiago, ang dami nating pangarap, ang dami nating gustong gawin sa buhay. Pero ano sabi ni Santiago? Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Uncertainty. The world is full of uncertainty. At isa na nga yung kinabukasan, yung future. We do not know what the future holds. Ang sabi po, hindi lang daw yung future eh. Ang buhay nyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Maging ang buhay pala natin na to. Kung hindi natin gagamitin ng tama, kung hindi natin iaalay para sa Panginoon, wala tayong kasiguraduhan. Wala tayong alam kung hanggang kailan mananatili sa daigdig. Hindi natin alam kung saan makakarating. Di ba ganyan yung usok? Nagdi-disperse yan. Di ba? Nagdi-disperse. Wala yung isang direksyon. Pakalat yan. At as time goes by, nawawala agad yan. Kasi kumakalat eh. So sa pananaw natin, sa paningin natin, nawawala agad. Hindi yan nananatili ng matagal. That is how uncertain our life is. Kaya nga sabi sa Kawikaan 23:5, madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Yung iba naman, yung masyadong nananangan sa pera, ay, sigurado ako may pera ko eh. Oh, mabibili ko yun, magagawa ko yun, makakarating ako doon. May pera ako, may pambili ko, may pambayad ako eh. Kapatid, ang sabi, madaling mawala ang kayamanan. Ay, may kapangyarihan ako. Kaya ko yung utusan, kaya ko yung pagalawin. Sigurado ako, mananalo ako. Kapatid, simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Maaring ngayon, pero hindi mo alam sa mga susunod na pagkakataon kung mapagkakatiwalaan mo pa ang kayamanan, kapangyarihan, kasikatan at mga bagay sa mundo ito. Our world is full of uncertainties, mga kapatid. Ang mundong kinalalagyan natin ay punong-puno ng mga bagay, pangyayari, tao na wala tayong kasiguraduhan. Kaya nga, sabi sa Bible, ito warning sa atin. Yung hindi ka na sigurado, hindi mo pa pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Hindi ka na nga sigurado, hindi ka na nga assured kung ano ang pwedeng mangyari. Nasa kapangyarihan pa daw ng devil. Kaya yung mundong ito punong-puno ng kabigatian. Punong-puno ng pag-uusig. Punong-puno ng kabiguan. Punong-puno ng disappointment.
punong-puno ng mga taong napakabilis magbago. Hindi mapagkakatiwalaan. Ano lang ang pwede nating pagkatiwalaan? Isa na diyan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, kung ano ang nasahin, nagaganap at mangyayari. Wala pa sa kasaysayan ng sanlibutan, wala pa sa kasaysayan ng paglalang ng Diyos sa atin ang hindi tinupad anuman ang nasa ng kanyang pag-ibig. Ano po ang sabi sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Bakit kaya at pwede nating pagkatiwalaan ang pag-ibig ng Diyos? Bakit sa pag-ibig ng Diyos tunay at sigurado anuman ang pangako? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, one of its greatest description is gayon na lamang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya dependent sa nangyayari sa daigdig. Sapagkat ito'y walang hanggan. Ang ibig sabihin po ng gayon na lamang ay walang hanggan, walang kondisyon, walang hinihingi sa atin. Or walang tinitignan sa atin na maganda para ibigay. Kung ang pag-ibig po ng Diyos hindi gayon na lamang, hindi siya eternal, sabi nga ng Biblia, hindi daw maunawaan ang lawak, ang lalim, ang taas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi totoo naman. Why? Because it's gayon na lamang. Eternal, boundless, unconditional, everlasting, walang hanggan, walang kondisyon, walang hangganan, walang pwedeng pumigil, walang hinihinging anuman mula sa atin, sa sinuman o sa anuman. That is how God's love is so. It's immeasurable. Yun po, isa pa lang, isang dahilan na para masabi natin na sa mundong walang kasiguraduhan at sa mundong punong-puno ng kabiguan, kalungkutan at disappointment, we can trust God's love in our lives. Why? Bakit natin mapagkakatiwalaan ang pag-ibig ng Diyos? Because it's eternal. It's unconditional. It's immeasurable. It's boundless. It's everlasting. Sabi nga nung nabasa ko, parang 733 times na banggit yung salitang love sa Bible. Love pa lang yan, wala pa yung grace, wala pa yung mercy. At sa mga pagkakataong yun, it is always described as everlasting. Walang hanggan, unconditional, eternal. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba? Yung pag-ibig ng tao, eternal ba? Hindi. Sabi ko nga. Di ba? Yung iba, mag-asawa na. Naghihiwalay pa, nagkakasawaan pa. Di ba? Kaya the best description of love is its immeasurability. Yung kawalang, yung kawalang hangganan niya. Kaya mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, pwede nating pagkatiwalaan. Pwede nating maging kasiguraduhan kasi wala po itong hangganan. Hindi po ito nakadepende sa magagawa natin. Kaya nga sabi dito, wayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Walang pinipili, walang sinisino. Lahat mahal ng Diyos. Lahat iniibig ng Diyos. Maging sino ka man
maging sino man tayo. Makasalanan, mahal ng Diyos. At mga kapatid, dahil nga ang Diyos ay isang Diyos na hindi nagbabago, dahil nga ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, sabi ko nga kanina, ano man ang nasahin nito, hindi pwedeng hindi maganap. At isang dahilan, mga kapatid, kung bakit ang pag-ibig ng Diyos pwedeng natin pagkatiwalaan, wala pang ipinangako ang pag-ibig ng Diyos na hindi natupad. At nang sabihin ng Diyos na mahal niya tayo, nang sabihin ng Diyos na mahal niya tayo, maging sino man tayo, pinatunayan yun ng Diyos. Kaya sabi sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ipakita seryoso ako, mga kasama. Seryoso ako. Seryoso ako, Alex. Mahal kita. Ayan ang anak ko. Bilang patunay na mahal kita. Seryoso ako, kayo mga tagalingkod. Mahal ko kayo. Ayan yung anak ko. Yan ang patotoo na mahal ko kayo. Hindi ko pinagkait. Hindi ko pinagdamot. Diba? Basta sinabi ng Diyos, out of love, gagawin niya, siguradong magaganap. Kasi, pinagkaloob yung kanyang anak eh. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya ano sabi? Pag pinag-usapan natin ng love, ito lang daw dapat yung love na talagang pinagmamalaki natin at pinangahawakan natin. Anong uri ng pag-ibig yung dapat sinasandigan at pinangahawakan ng bawat Kristiyano? At siyang kasiguraduhan natin sa gitna ng kawalang kasiguraduhan. 1 John 4:10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos sapagkat ang pag-ibig ng tao, walang kasiguraduhan yan. Ang tao, hanggat may nagagawa kang mabuti at pinakikinabangan ka, mamahalin ka. Ang tao, hanggat kinikilig, mamahalin ka. Kaya nga yung love, hindi siya romance eh. Iba yung romance sa love. Yung romance, yun yung nagpapakilig. Yun yung nagpapa-excite. Yun yung nagpapa-rush sa'yo. Pero may mga panahon po ang romance nawawala. Nawawala ang kilig. Nawawala ang spark. Nawawala yung rush feeling. Pero sana hindi mawala yung love. Kasi nga, akala natin yung romance, love, they are two different things. Kailangan kasi yung love hindi galing sa atin. Kailangan dumadaloy lang sa atin. Iba yung galing sa atin sa dumadaloy sa atin. Pag yung love galing sa atin, hindi yun mapanghahawakan. Uncertain yun. Kailangan yung love dumadaloy lang sa atin. Kaya nga sabi sa mga lalaki, mahalin mo, ingatan mo ang iyong asawa kung paano kang iningatan ni Kristo. So yung pag-ibig ni Kristo, padadaluyin mo lang sa iyo, kapatid, sa iyong asawa. Di ba? Ano sabi sa asawang babae? Pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ng iglesia sa kanyang Panginoon na si Kristo. So, hindi love na galing sa iyo kaya ka magpapasakop sa asawa mo, kundi yung love na galing sa Panginoon kung paano kanyang tinuturuan na magpasakop sa church, magpasakop ka daw sa iyong asawa. Di ba? Dalo yan. Dapat ang love hindi galing sa atin. Kailangan yung love sisidlan tayo. Daluyan tayo. Kaya sabi, hindi sa inibig natin ng Diyos. That's not love. Kundi tayo ang inibig niya. So yun po yung love na pinanghahawakan natin. Yun yung love na sigurado. Yun yung love na punong-puno ng certainty. Mga kapatid, ito ang kailangan ng daigdig at ng mundo ngayon. Kung bakit ang mundo sirang-sira at wasak na wasak.
Puro kaguluhan, puro pag-aaway, puro pagkakagulo, puro pagalingan, puro siraan. Kasi wala yung pag-ibig ng Diyos. Maaaring naririnig natin sa mga politiko, naririnig natin sa ating mga boss, naririnig natin sa ating mga kaibigan, naririnig natin sa ating mga kapartner, sa mga anak, sa ating mga magulang na mahal nila tayo. Subalit kulang ang pag-ibig na yon. Kasi yung pag-ibig na yon, nagbabago yun. Yung pag-ibig ng tao, nagbabago yun. Walang kasiguraduhan yun. Uncertain yun. Man's love is part of world's uncertainties. There's only one love that is certain, and that is the love of God. Kayong iba, bakit minsan napapatanong tayo sa Panginoon? Lord, bakit niya ako sinaktan? Kasi baka yung love na nagustuhan mo sa Kanya at ibinibigay lang din niya sa'yo ay yung love na galing sa Kanya, hindi galing sa Panginoon. Dapat ang pag-ibig mula sa Diyos. Kayo mga magulang, kung gusto niyo po na yung relasyon niyo sa inyong mga anak maging maayos, pag-ibig ng Diyos ang pagkatiwalaan niyo at pagganahin niyo at padaluhin niyo. Sa mga asawang lalaki, if you always want na yung tamis ng pagmamahalan niyo ay parang alak na masarap, ilapit nyo kay Kristo. Parang yung kasalan sa Cana. Nung yung kasalan sa Cana naubusan ng alak, parang sa relasyon, nawala ng tamis, nawala ng sweetness, nawala ng, sabi nga natin ay tama. Gayahin po natin. Ilapit natin kay Jesus Christ. And He will turn water into wine. Gagawin niyang matamis ang nananabang niyong pagsasama. Gagawin niyang matamis ang nananabang ninyong pagmamahalan. That wine kasi is the love of God. You need to come into the presence of Christ. You need to be in love with Christ parehas. And, syempre, kailangan parehas yung tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan parehas na naghahari ang pag-ibig ng Diyos. Yung iba naman sa atin, nasa pag-ibig na ng Diyos, nakakalimutang gamitin. Kasi nga, akala natin, dahil nasa Panginoon na tayo, oo, marunong na tayong magmahal, pero hindi pa rin natin pwedeng ipagmalaki ang pagmamahal na natutunan natin. Yan ang gusto kong puntuin. Misa kasi nagiging din tayo, self-righteous eh. Marunong na ako magmahal, nasa Panginoon na ako. Pinagyayabang pa natin sa mga nililigawan natin, pinagyayabang pa natin sa mga boyfriend at girlfriend natin, pinagyayabang pa natin sa ating mga asawa na nasa Panginoon na tayo, marunong na tayong magmahal, marunong na tayong ganito, marunong na tayong ganyan. Tama yan, pero mali na ipagmalaki natin. Kailangan nandun pa rin tayo sa estado lagi ng buhay natin. Sabi nga natin, we rest in Christ. At the end of the day, nakasandig pa rin tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yun lang ang sigurado eh. Yung atin, hindi pa rin sigurado yan eh. Kahit pa Kristiyano kayo, pag-ibig mo, hindi pa rin sigurado yan. Isa lang ang sigurado, mga kapatid, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga, di ba, ano inaawit natin? Gawin mo kung daluyan ng pag-ibig. Di ba? Sabi natin sa kinakanta natin, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, kilalanin mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang Diyos sa lahat ng panahon, Diyos. Ang Diyos sa lahat ng panahon, nagmamahal. Ang Diyos sa lahat ng panahon, inuunawa tayo. So ganun din, sa lahat ng panahon,
sumandig ka, humiga ka, at umasa ka sa pag-ibig ng Diyos sapagkat yan lamang ang tanging sigurado. Pag pinag-usapan natin ang pag-ibig, God's unconditional love. At lahat ng pag-uusapan natin ng mga susunod na mga certainty amidst uncertainties, lahat yun nakacore, lahat yun nakakapit sa iisang katotohanan. God loves us. Bakit siya faithful? He loves us. Bakit siya promise keeper? He loves us. Bakit He never fails? He loves us. Diba? Bakit siya magbibigay ng lahat ng pangangailangan natin? He loves us. Amen? Ito po yung puso ng lahat ng kasiguraduhan na matatanggap natin sa Diyos. Yung katotohanan na tayo ang inibig ng Diyos. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sabihin, para patotohanan na ito ang tunay na pag-ibig, hindi bukang-buka lang, buka-bunganga lang. Ang tunay na pag-ibig may ibinibigay. Ang tunay na pag-ibig may ginagawa at ito ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking anak. Ito ang gagawin ko sa inyo. Ito ang aking anak. Ihandog nyo para mapatawad kayo at mabayaran at malinis ang inyong mga kasalanan. Kaya nga sabi sa Roma 5:8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. He gives us certainty. He gives us evidence of His love. Nang mamatay si Kristo para sa atin, nung tayo'y makasalanan pa. Di ba yan ang gusto natin? Pag pinag-usapan natin ng kasiguraduhan, ano ebidensya mo? Ano patunay mo? Di ba doon lang naman nagiging totoo para sa atin ang isang bagay? O ayan, yan ang ebidensya. Yan ang patunay ng Diyos kasi alam ng Diyos maghahanap ka. Alam ng Diyos, maghahanap ka ng ebidensya at patunay ng pagmamahal niya. And He did. He gave His Son to die for us. Hindi lang pala niya binigay si Kristo. Hindi lang pala niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang anak. He let His Son died for all of us while we were still sinners. Kaya mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos ay isang malaking kasiguraduhan at katiyakan sa gitna ng mundong punong-puno ng kabiguan at kawalang katiyakan. Kaya mga kapatid, if you really want to live your life certain, despite the uncertainties of this world, kailangan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya ka maraming tanong hanggang ngayon. Kaya ka maraming bagay na hindi masumpungan. Kaya hanggang ngayon, you feel empty, lifeless. Because baka kulang ang pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig po ng Diyos may dapat kang gawin eh. You need to have faith in it. Yung certainty na dulot ng pag-ibig ng Diyos para tong makina na para gumana, you need to open it. You need to push the button. And what is that pushing button? Faith. Kasi ang sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Now, faith is the assurance. It is the certainty of things hoped for. And the conviction, the evidence of things not seen.
Sa mundong punong-puno ng mga bagay na hindi tayo sigurado, mga kapatid, meron pala tayong pwedeng sampalatayanan at pagkatiwalaan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kailangan pala, kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, paniwalaan mo. Kailangan mo siyang tanggapin sa buhay mo. Kailangan mo siyang paganahin sa buhay mo by trusting, by believing, by having faith. Because having faith is about having certainty in life. At isa sa pwede nating panampalatayanan at pagkatiwalaan sa buhay na ito ay ang pag-ibig ng Diyos. At pag ang pag-ibig na yan ng Diyos, tinanggap mo at pinapasok mo sa buhay mo, ano sabi ng salita ng Diyos? Lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Hindi ko na po ito i-discuss ng detail kasi next week yan ang topic natin eh. Pero, ito ang gusto kong malaman. Ganong kasidhi ang pagmamahal ng Diyos. Tao. Paano ang pagmamahal ng tao? Sige, pinatatawad na kita, huwag ka na lang papakita sa akin. Di ba ganun ang tao magpatawad? Oo na, sige na, ayoko ng pag-usapan. Tinatakbuhan natin. Ayaw nating maging maayos. Ayaw nating i-restore ang relationship. Ayaw nating bumalik sa dati. Wala tayong gustong mangyari pag tayo nagmahal. Pero ang Diyos hindi eh. Imaginin mo, ako na walang ginawa kundi bastusin ng Diyos, magkasala sa Diyos, labagin ng Diyos, mabuhay ng kawalang hiyaan against sa Diyos. Imagine mo ako. Pero ang gusto ng Diyos, gawin akong anak. That is eternal love. Unconditional love. At ano sabi ng salita ng Diyos? Ito, nasa pamantayan natin to. Itong walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Bakit siya certainty? Kasi ang sabi sa Bible, laging nakatuon sa ikabubuti at pangangailangan ng kanyang mga anak. Minsan napakasilosa natin, pag hindi tayo paboritong anak. Di ba, may mga ganyan tayong pananaw dati sa mga magulang natin. Hindi naman ako paborito ng nanay ko eh. Hindi naman ako paborito ng tatay ko. Kaya tuloy minsan, hindi natin mapagkatiwalaan yung pagmamahal nila. Pero ang Diyos po hindi ganun eh. Dahil mahal tayong ng Diyos, maging sino man tayo at ang pag-ibig na ito ng Diyos ay walang hanggan, makakaasa tayo na yung dulot ng pag-ibig na ito ng Diyos sa ating bawat isang kanyang anak, pantay-pantay at walang favoritism, nakatuon lagi sa ikabubuting pangangailangan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, pwede mong pagkatiwalaan, pwede mong panghawakan, kasi hindi kailanman gagawa ang pag-ibig ng Diyos ng ikasasama mo. Kailanman ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay gagawa ng isang bagay para mapunta ka sa kasamaan at mapalayo ka sa Diyos. Pag ikaw po ay namumuhay na sa ilalim ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos at nagtitiwala ng lubos, nananalig ng lubos at umaasa ng lubos sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ang sabi po sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Lahat ng mangyayari sa buhay mo, lahat ng bagay, anuman ito, sa pananaw mo man ay parang hindi maganda. Sabi ko nga kagabi, na nasa po kami kagabi sa Dulansangan, sa Fiesta Republica, sa convention. Umambon. Actually, hindi lang umambon, medyo lumakas yung ambon. Sabi ko, hindi pa pinatapos, sayang naman, Tapos na yung performance nung pa umambon. Announcement na lang ng winner, umambon pa eh. Yung dalawang kasamaan, nandito sila, kakwentuhan ko. Nandun sila sa malapit sa props.
Umambon. Sabi ko, ma'am, sabi ko, ma'am, dito po kayo, ito may, kasi di ba may mga gagandang bubong doon sa convention ngayon, yung mga flower na kulay green. Flower ba o dahon? Ganun, yung parang mga bubong-bubong. Lapit sila. Sabi na, oo nga, dito tayo. Baka naulanan tayo dyan. Imagine, alam niyo po after, paglapit nila doon sa bubungan, lumayo sila doon sa props, humangin ng malakas. Yung malaki po naming backdrop na painting ng Baraswain na talagang ang taas po ay 3 patong ng 8x4 na plywood, bumagsak po, tumaog, hinipan ng hangin. Kung hindi po umambon at umulan, at hindi po gumilid yung mga kasamahan ko, baka magalit sa akin pag narinig matanda nabagsakan po sila. So, maaaring yung nangyari ay di ba? Uncertain na uulan, uncertain na babagsak yung backdrop. That's uncertainty. Pero may isang certain na naganap. Yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Hindi man, parang, nung una nagre-reklamo kami, bakit umulan? Kawawa yung mga bata, magkakasakit. Pati mga teacher, may pasok pa kinabukasan. Pero ginamit ng Diyos ang ambon at ulan. Imagine ninyo, ganun. Ay, yan yung talagang minsan hindi ko talaga mapigil pag nai-imagine ko yung isa, minsan ganun ako ako ganun ko po kasi dinadama yung pag-ibig ng Diyos. Yung bang parang, everything, parang, imagine yung umulan, lahat nauulanan, pero para sa akin yun. Alam mo yun, yung, sabi ko nga, gusto lang iligtas ng Diyos yung 2 kong kasamahan, pero pinaulan pa. Lahat mauulan na, pero ang gusto lang niya, iligtas yung 2 kong kasamahan. Na-imagine nyo, ganun ako mag-isip lagi sa Diyos Ganun kasi siya magmahal, ganun kasi tayo ka-special Yung bang, sabi ko nung may inattendand akong conference, kasi yun yung panahon, 2019 I think, 2020. 2020 I think that was the time na talagang bagsak na bagsak ang aking faith noon. Ang dami kong tanong, ang dami kong confusion, ang daming bagay na hindi ko gustong mangyari at nangyayari. Until napili kami ni Brother Tonton, Sister Crizel, Sister Leila na umattend sa conference ng discipleship. That 3-day discipleship where gathered na halos more than 20,000 people gathered that day. That 3 days. Na-renewed yung faith ko. Alam niyo kung paano ko tinignan yung discipleship conference na yun? Ito alam nila Sister Leila sa ni Sister Michelle. Sabi ko, Lord, grabe ka naman. Para lang i-restore mo yung faith ko. Nagawa ka pa ng ganito ko special at kabonggang gawa. Imagine mo, tinipon mo Lord yung 20,000 na tao. Nagpadala ka ng mga international speaker para lang i-restore yung faith ko. Ganon ko tignan ang mga nangyayari sa paligid ko Ganon ko minamagnify ang pag-ibig ng Diyos Ganon ko tinitignan na special ako sa Diyos. Yung parang magdidibo na lahat busy kasi mag-18 ako. Di ba ganun yung mga babae, yung lahat busy, ang mga magulang ko gumagastos ng 100,000, lahat ng mga inimbitahan ko nag-iintindi kung anong iririgalo sa akin, lahat ng tao sa pamilya namin, lahat ng caterer, staff, nagpapaka-busy kasi 18 na ako. Ganun. Kaya ang dibo ay special na pangyayari sa isang babae. Ganun din ako sa Panginoon. Hindi ko tinitignan na aksidente ang mga nangyayari sa buhay ko. Kahit hindi maganda yan, kahit parang hindi ayon sa kahustuhan ko yan, minsan nangyayari yan kasi special ako sa Diyos. Mahal ako ng Diyos. Yung parang I always treat everything that happens to my life as a gathering of people
na niloob ng Diyos para sa akin. Ganon. Kaya sabi ko, Lord, salamat po dito sa conference na ito. Imagine niyo, just for me to be renewed, you let these people gather para sa ikabubuti. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Yun ang sigurado sa maraming hindi sigurado sa daigdig na ito. Kaya, bakit ganon tayo ka-special sa Diyos? Bakit ganon? Kasi sabi sa Roma 8:31-32, kung ang Diyos ang panig sa atin, sino pa ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin si Jesus, ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Kung naibigay na ng Diyos ang pinakamahalaga sa kanya, out of love, dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang ibigay niya ang kanyang anak at mamatay ito sa krus. Kung nagawa ng Diyos isakripisyo at ibigay sa atin ang kanyang kaisa-isang anak, anong bagay pa ang hindi ipagkakaloob sa atin ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos? Kaya mga kapatid, name it. Name it. Ano yung sa tingin mo hindi ka sigurado? Isuko mo sa pag-ibig ng Diyos. Magtiwala ka sa pag-ibig ng Diyos. Pangarap mo, pamilya mo, isuko mo sa pag-ibig ng Diyos. Marami ka bang tanong? Marami ka bang tanong na parang gusto mo nang sumuko? Or sa dami ng nagawa mong hindi maganda, parang wala nang pwedeng magtiyaga sa'yo. Hindi totoo yan. Ang pag-ibig ay matyaga. Pagtsatsagaan ka ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay magandang loob. Kahit marami kang pagkukulang, ang Diyos mananatiling magandang loob para sa iyo. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin kailanman ang Diyos. Hindi gagawa ng isang bagay na ikasasama mo dahil mas may pinahahalagahan ka. Maaring papaluin ka, itutuwid ka, pero hindi ka gagawa ng masama ng Diyos dahil mahal ka niya. Hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang pag-ugali, hindi makasarili ang pag-ibig ng Diyos. Kahit busy ka, gagawa pa rin ng mabuti ang Diyos sa buhay mo. Hindi magagalitin. Oo, nagagalit, pero hindi magagalitin. Hindi mapagtanim ng sama ng loob. Hindi ito natutuwa sa masama. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, pag napupunta ka sa masama, kukunin ka ng Diyos. Ililigtas ka ng Diyos. By all means, kahit masaktan ka ng konti. Kung iyon ang magliligtas sa iyo, yung masaktan ka ng konti, gagawin ng Diyos, mailigtas ka lang sa masama. Nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtatiyaga hanggang wakas. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At alam niyo po, pangako ng Diyos, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Pwedeng dumating sa punto ng buhay natin, Lord, mahina na ako, hindi ko na kaya maglingkod. Hindi ko na kaya, Lord, mangaral ng salita ng Diyos. Lord, di ko na kaya. Minsan magtatampo tayo. Lord, aalis na muna po ako sa ministry. Magpapaalam tayo. Pastor, di na muna po ako makaka-attend.
Kaya naman, minsan ang busy-busy natin, nakalimutan na natin ang Diyos. Lord, saka ka na. Pero alam niyo, sabi ng Diyos, matapos man, tumigil man, lumipas man, ang panahon, ang pagmamahal mo, ang paglilingkod mo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin, walang katapusan. Isang malaking katiyakan sa buhay mo. Hindi ka iiwan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mababago ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga pinakadakila daw sa lahat. Pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig ang pinakadakila sa mga ito. Amen. Kaya sana yung pag-ibig ng Diyos, nalaman mo ngayon, John 4:16. Huwag mo lang malaman. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sana manalig ka. Sana ipamuhay mo. Kasi magiging mahina ito kung alam mo lang. Kailangan mong panaligan. You need to believe na sa lahat ng nangyayari sa iyo, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan ng pag-ibig ng Diyos. Sa maraming kawalang katiyakan, isa yung sigurado. Mahal ng Diyos. Ako, dami kong hinihiling sa Panginoon sa taong ito. Hindi man mangyari, hindi man ipagkaloob. Isa yung sigurado. Mahal ako ng Diyos. Napakarami ko na pong pinagdaanan na broken-heartedness. Pero sa lahat ng yun, isa yung sigurado. Kung maraming tao ang tumitigil na mahalin ako, hindi titigil ang Diyos na mahalin ako. Ang tao iiwan tayo, ang mga magulang natin mawawala yan sa buhay na ito. Nakakaranas ka na parang wala na akong nanay na nagmamahal sa akin, wala na akong tatay na nagmamahal sa akin ng totoo, wala na yung kapatid ko na tunay na naniniwala sa kakayanan ko, yung lola ko na talagang isa sa unang natutuwa pag may tagumpay ako. Pero mangyari man yun, mga kapatid, maniwala ka, may Diyos. Hindi titigil na magmahal sa atin. E sana, paubaya natin sa lahat sa pag-ibig ng Diyos. Sa mundong punong-puno ng kawalang katiyakan, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang mapanghahawakan natin at sigurado hindi mabibigo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin. Maraming salamat po sa oras na ito. Kinausap mo kami na naman. Binigyan mo na naman kami ng oras at pagkakataon na makadaupang palat ka at makaniig ka sa pamagitan ng salita mo. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na hindi nagkukulang. Pag-ibig na hindi nabibigo. Pag-ibig na laging handang tugunan ng aming pangangailangan. Lord, salamat po. Sa kabila ng katigasan ng aming ulo, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakamali, sa kabila, Lord, na minsan pinipili namin ang iba kesa sa iyo. Kami pa rin yung pinipili mo. Kami pa rin yung minamahal mo. Kami pa rin yung pinahahalagaan mo. Salamat po, Lord. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo na nagbigay sa amin ng iyong anak na si Kristo. Salamat sa pag-ibig mo na naging dahilan para yung anak mo na pinakamamahal mamatay para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Mahal mo kami.
Salamat, Ama. Mahal mo kami. Salamat, Holy Spirit. Hindi mo kami iiwan. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Salamat po sa pag-ibig. Salamat po. Salamat. Salamat sa walang hanggang pag-ibig. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo, Panginoon, mga kapatid, na walang hanggang pag-ibig ng Diyos. God bless. Amen! Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron tayong Youth Fellowship, every Saturday po, 5 to 6:30 p.m. At meron din pong Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghahayo. God bless us all.